Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Tila wala ng lusot ang mga dawit na opisyal at mga senador na umano'y sangkot sa korupsyon at anomalya sa controversial na flood control projects ng bansa. Pagkatapos na tinukoy ang pangalan ng mga opisyal ay inirekomenda na ng ICI or Independent Commission on Infrastructure na kasuhan na sila. Isa sa mga senador na mapupuruhan at nanganganib ay si Jinggoy Estrada. Jinggoy naiyak at sa sinapit dahil tatanggalin na at posibleng makukulong na naman. Base sa impormasyon ay talo si Jinggoy sa dalawang kaso nito. Dininay kasi ng San Juan RTC or Regional Trial Court ang TRO o ang temporary restraining order na hiningi sa San Juan RTC ni Senator Jinggoy na kung maaari ay pigilin si dismissed Assistant District Engineer ng 1st Engineering District ng Bulacan na kumanta kina Jinggoy, Villanueva at iba pang mga opisyal na may kaugnayan di umano sa korupsyon sa mga flood control projects, particularly sa 1st District ng Bulacan na si Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Nakalaunan ay pinatunayan din ni District Engineer Henry Alcantara na parehong tinanggal din sa pwesto. Base sa kanilang testimonya sa kanilang sinumpaang salaysay, ay binigyan umano si Jinggoy ng 355 million pesos project sa flood control sa Bulacan mula sa insertion sa GAA or General Appropriations Act at dito galing ang 30% na kickback na ibinigay kay Jinggoy. Kasama sa ipresenta ni na Bryce Hernandez at Alcantara ay ang mga larawan ng mga pera at chats nila ni Jinggoy at ni Villanueva sa paghahati di umano ng bundles ng mga cash sa lugar na tinawag nilang tambayan ni na Alcantara at ng mga kasama nila. Pangalawang dagok ni Jinggoy ay ang kaso nitong graft na buhay pa rin hanggang ngayon. Kampante si Jinggoy na wala na itong kaso dahil tapos na ang plunder case nito noong issue ng pork barrel sa Napoles case. Subalit mismo ang Supreme Court na ang nagsabi ngayon na hindi pa rin siya absuelto sa graft case niya. Mukhang minamadali na ng ICI ang pag-secure ng mga evidences at ipapasa na nila ito sa Ombudsman. At ayon kay Ombudsman Buying Rimulya ay hindi na nila ito patatagalin pa. Agad nila itong isusumite o iakyat sa Sandigan Bayan at ayon sa impormasyon ay maaaring sa November 25 nila ito isusumite. Ayon pa sa balita ay baka 1st or 2nd week ng December ay meron ng arrest warrant sa mga opisyal na sangkot at kung ito'y mangyayari ay ayon kay Senate President Soto ay susundin nila ang rules of law. Hindi umano sila magbibigay ng proteksyon kahit ito pa ay kanilang kasamahan sa Senado. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ito, hindi pa nga, hindi pa nga na isasampa yung mga kaso kay Jinggoy. Yung talagang kaso niya na tungkol doon sa flood control, yung mga anomalya sa flood control, ay ito, dalawa kaagad na magkasunod na talo ni Jinggoy sa ibang kasong mga kinakaharap niya. Ano ba itong dalawang magkasunod na talo? Una, yung dati niya pang kaso noon, mga kabunyog, yung PDAF noon kay Napoles, hindi pa rin tapos yun. Talo na naman siya doon. Talo siya doon. Bakit natalo siya? Yung plunder ng mga kaso doon, acquitted siya. Pero yung graft charges na kaugnay doon, hindi. Iba kasi, lininaw ng korte ng Korte Suprema na ito lininaw ng Korte Suprema, iba ang plunder sa graft. Ang ina-argue kasi ng mga abogado ni Jinggoy, kapag plunder daw, nandun na yung graft. Kaya, na-acquit siya sa plunder, wala na yung graft. Ay, sabi ng Korte Suprema, hindi. Iba naman ang graft sa plunder. Okay, acquitted ka sa plunder, pero sa graft, hindi. So yon? Ibig sabihin, tuloy pa rin yung mga graft na sabi ng Korte Suprema, tuloy ang prosecution sa kanya doon sa mga graft charges. Tingnan nyo yan. Ibig sabihin, hindi pa siya libre doon. Hindi pa siya libre doon. Yung plunder, na-acquit siya, pero yung graft charges, hindi. Tuloy pa rin. Sabi ng Korte Suprema,
Tuloy ang pagdinig ng graft charges. O yun, mayroon pa siyang isang kasong kinakaharap. Hi, greetings po sa inyo, Ferderes Cantiller. Ha? Greetings po sa Redemptorist Fathers Convent sa Cebu. Ayan. Ay, sayang, nang pumunta ko ng Cebu City, hindi man lang ako nakapunta sa inyo dyan sa Redemptorist Fathers Convent. Kasunod kong pagpunta, ha? So yan, mga kabunyog, yan ang unang talo ni Jinggoy. Kaya yung problema niya doon sa Napoles, luma na yan, hindi pa rin siya nakakaalis doon. Mayroon pa ring graft cases. Ang plunder pa lang ang na-acquit siya doon. Pero pagdating doon sa sa graft charges, ang sabi ng Korte Suprema, separate, hiwalay ang graft sa plunder. Iba ang plunder sa graft. Kaya magpo-proceed yung kaso niya uli, itutuloy yung pagdinig noon. Yan, isa yan. Ano naman ngayon yung pangalawa? Kasi ang title natin, dalawa agad ang magkasunod na talo ni Jinggoy. Ang pangalawa, tungkol na dito sa bago, itong tungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Ay di ba, ang nagbanggit kay Jinggoy na siya'y involved dyan, si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung dating Assistant District Engineer ng First District Engineering Office ng Bulacan, DPWH. Sabi ni Bryce Hernandez, si Jinggoy Estrada ay naglagay ng 355 million na flood control project sa Bulacan. Ayun, dun sa distrito ng sa First Engineering District. Ngayon, kinumpirma din yan ng dating district engineer na si Alcantara. Mayroon ngang 355 million si Jinggoy. Na insertion 355 million. At dahil doon sa 355 million na yon, nagbigay ng kickback. Nagbigay ng kickback kay Jinggoy Estrada. Ngayon, saan natalo si Jinggoy doon? Ang gusto ni Jinggoy, humingi siya sa San Juan Regional Trial Court ng TRO. Temporary Restraining Order. Gusto niyang pigilan si Bryce Hernandez na magsalita tungkol doon sa akusasyon ni Bryce Hernandez. Pinapatigil ni Jinggoy. Gusto niya, wag nang magsalita pa si Bryce Hernandez tungkol sa issue na yon. Kumbaga, ang gusto ni Jinggoy Estrada, wag nang mag-discuss ng ganong issue si Bryce Hernandez. Hindi na rin siya magsasalita tungkol doon. Bawal na. Yun ang hinihingi niya sa korte. TRO. Temporary Restraining Order. Ang problema, hindi siya pinagbigyan ng korte. Oo nga naman. Bakit mo naman pagbabawalan si Bryce Hernandez na magsalita ng alam niya tungkol sa iyo, Jinggoy Estrada? Yun nga ang hinihiling ng taong bayan na lahat ng may alam ay lumabas at magsalita. Tapos ikaw, senador ka pa naman ng bansa, senador ka ng Pilipinas, tapos ikaw pa yung magsasabi doon sa gustong magsalita? Babawalan mo? Hihingin mo pa sa korte? Ay di ba napakaano naman nun? Higup muna tayo ng inom muna tayo ng kape. Kumbaga, ang gustong mangyari ni Jinggoy, patigilin ng korte si Bryce Hernandez na magsalita tungkol sa kanya doon sa issue ng flood control sa Bulacan. Kaya ang hinihiling niya sa Regional Trial Court ng San Juan, TRO, i-restrain. Temporary Restraining Order, i-restrain, pigilan si Bryce Hernandez na wag nang magsalita tungkol doon sa issue laban sa kanya. Bakit naman? Bakit naman pagbabawalan ng korte? Kaya tama lang yung desisyon ng korte. At saka dapat bilang senador, hindi mo dapat ginagawa yun. Bakit mo pagbabawalan ang mga testigo na magsalita laban sa iyo? Di sagutin mo. Di sagutin mo. Kung sa tingin mo nagsisinungaling yun, sagutin mo. Pero hayaang lumabas ang katotohanan. Ang ginagawa ni Jinggoy dito, parang gusto niyang i-obstruct ang justice. Obstruction of justice ang labas.
Ha? Mabuti na lang, matino yung korte. Hindi igrinant, denied. Oh, balita yan ngayong araw. Balita yan ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Rejected ng korte yung TRO, Temporary Restraining Order, na inapply ni Jinggoy laban kay Bryce Hernandez. Ang gusto niya, patahimikin, wag magsalita, itigil na ni Bryce Hernandez. Eh bakit mo pipigilan si Bryce Hernandez? Ha? Siguro ayaw niya na, ang gusto niya, tulungan siya ng korte, parang bubusalan ang bibig ni Bryce Hernandez. Gag order yun eh. Ang TRO na hilihiling niya, gag order. Ibig sabihin, o-orderan ng korte si Bryce Hernandez na itigil mo na yung pag-akusa mo kay Jinggoy Estrada. Ay, hindi yun. Hindi yun. Dapat talaga magsalita si Bryce Hernandez. Dapat talaga sabihin niya yung nalalaman niya. Bakit mo papaanuhin? Bakit mo bubusalan ang bibig, Jinggoy? Ha? Kaya yan. Ha? Denied. Wala. Hindi grinant ng Regional Trial Court ng San Juan yung TRO. Kaya, ibig sabihin nito, wala, tuloy pa rin si Bryce Hernandez. Kung ano man ang mga sinasabi niya tungkol kay Jinggoy, malaya pa rin siyang sabihin nito. Kasi hindi kinatigan, hindi pinagbigyan ng korte yung hiling ni Jinggoy na patigilin si Bryce Hernandez sa pagsasalita tungkol sa kanya. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, dalawa na yung magkasunod na kaso na talo si Jinggoy. Yung una, gusto niya yung lumang kaso niya na graft, itigil na. Ibasura na yon kasi daw na-acquit na siya sa plunder. So dapat yung graft wala na rin. Kasi yung graft daw ay part na ng plunder. Hindi. Sabi ng Korte Suprema, ibang kaso ang graft, iba ang plunder. Pag kinasuhan ka ng plunder, kinasuhan ka ng graft, hindi ibig sabihin na na-acquit ka na sa plunder, wala na rin yung graft. Hindi. Kaya ang order ng Korte Suprema, ituloy ang hearing doon sa graft. Kita nyo? Pagkatapos ngayon naman, yung gustong mangyari ni Jinggoy na busalan ang bibig ni Bryce, wag nang magsalita sa kaso tungkol sa kanya, itigil na yung pag-aakusa sa kanya doon sa wala. Sabi ng Korte Suprema, tuloy yon, tuloy. Mayroon pa rin siyang preliminary injunction na ina-apply. O yon, sige, hihiring pa yon. Pero ang maganda dito, mga kabunyog, mga kababayan, mabuti naman, kahit papano, magaganda ang desisyon ng korte tungkol kay Jinggoy. Kaya ito, yan, magsasakit ang ulo nito ni Jinggoy, malamang makukulong pa ito. Malamang makukulong ito. Malaki ang posibilidad. Kaya pang ilang kulong niya na yan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, safe ka na. Safe ka na, Jinggoy. Ang malinaw, hindi safe. Bakit hindi safe? Kasi yung dalawang kaso ay talo siya. Unang-una, gusto niya matigil na yung graft na cases niya. Tungkol kay napulis pa yon. Napulis pa yon. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Tuloy ang hearing dyan sa graft. Pangalawa, yung TRO na hinihiling niya, hindi grinant. Tuloy din si Bryce Hernandez. Kaya ang mangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, kapag kinasuhan na si Jinggoy Estrada, kasi nag-recommend na ang ICI ay nag-recommend sa ombudsman na kasuhan na si Jinggoy. So, sabi ng ombudsman, magsasagawa ng preliminary investigation hanggang November 25. Pag November 25, magpa-file na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Pag nag-file ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan sa November 25, mga unang linggo ng December niyan, lalabas na ang arrest warrant ng Sandigan Bayan. Baka bago magpasko, kulong yan si Jinggoy. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung, di ba kanina nag-press con si di ba nag-press con si
DPWH Secretary Vince Dizon, saka si Miko Clavano, yung Assistant Ombudsman. Pareho sila nagsasabi, pareho sila nagsasabi na bago magpasko ay maraming maaaresto. Kaya posible diyan na masasama sa maaaresto si Jinggoy, si Joel Villanueva. Ewan lang natin kung makahabol pa kay Chis Escudero. Baka next batch si Chis Escudero. Pero itong sila Jinggoy, sila Saldico, sila Lipana, sila Bryce Hernandez, sila Diskaya, ayan, first batch yan. First batch yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya si Bryce Hernandez hindi mapipigilan na magsalita kasi bigo si Jinggoy sa hinihingi niyang TRO na gusto niya busalan sa bibig si Bryce Hernandez. Ano pa rin ang korte? Ang sabi ng korte, hindi granted yung TRO. Okay? So maganda to mga kabunyog, mga kababayan. Kaya problemado si Jinggoy Estrada. Yung kaso niya noong nung panahon pa, yung napulis pa, nandyan pa rin, tuloy pa rin, graft. Tapos ito na naman, bago niya ngayon, ito, anomalya na naman sa flood control. Bago na naman to, kaya tambak ang kaso niya. Makukulong na naman si Jinggoy. Hindi na sabi nga kanina nung nag-comment, wala nang kadala-dala. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Dapat maghanap na siya ng matitibay na abogado niya diyan. Kaya lang kahit matibay ang abogado niya, mahirap pigilan yung pagkakakulong niya. Kasi once na ang ombudsman magsabi na may probable cause para sampahan ng demanda si Jinggoy Estrada, automatic yan, mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At sinabi na ni Senate President Soto na susundin nila ang rule of law. Ibig sabihin nun, yun ay yung sinabi ni Senate President Soto na susundin nila ang rule of law. Ang ibig sabihin nun, pag lumabas ang arrest warrant, i-honor ng Senado. Hindi nila poprotektahan sila Jinggoy. Kasi yun ang rule of law eh. Ano bang nakalagay? Anong ibig sabihin ng rule of law? Separation of powers. Ang judiciary ay may kapangyarihan na mag-issue ng mga arrest warrants. Kapag naglabas ng arrest warrant ang judiciary, kikilalanin yan ng legislative. Hindi naman pwedeng hindi kilalanin ng legislative yan. Kasi ang judiciary ay co-equal branch. Kaya pag naglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, sabi ni Senate President Soto, ipapatupad nila ang rule of law. Ang ibig sabihin ng rule of law, kung ano yung batas, yun ang masusunod. Kaya ito mga kabunyog, yan ang inaabangan ng taong bayan. Yan ang inaabangan. Baka kapag lumabas yung arrest warrant nila Jinggoy, mag-apply na naman ng TRO. Mag-apply ng TRO, pero hindi na. Mahihirapan mag-grant ang mga TRO nila Jinggoy. Parang itong mga grupong ito ng mga Duterte, magkakagrupo ito mga Duterte. Lahat sila nabibigo. Doon sa ICC, bigo si Duterte sa interim release, bigo sa issue ng jurisdiction. Dito na naman sila Jinggoy, TRO. Wala eh. Malalakas ang mga ebidensya sa kanila eh. Kaya ganyan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. So magandang umaga po muli, and we're now calling the Committee on Science and Technology hearing to order. We're here to tackle Senate Bill 1330, an act mandating the full disclosure of government transactions through the establishment of a digital public ledger system to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget, also known as the Cadena Act. Muli, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga eksperto, ng mga grupo at mga individual na sumusuporta sa ating pong pagbuo ng panukalang batas na ito.
Isang buwan na po mula nung ating unang hearing at napakahalaga ng input at mga pananaw ng bawat grupo na nandito at mga grupo na wala rin dito pero nagbigay ng kanilang mga position paper. We've tackled some issues on legislating particular technologies, sovereign hosting infrastructure, among many other topics that we were able, hopefully, to address in the current version of the bill. Sa dulo po ng lahat, iisa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Isa po sa paraan doon ay ang paggamit ng blockchain o ng iba pang mga teknolohiya na pwede pong siguraduhin na sagrado ang datos na ito. Gagamitin po natin ang pinakaakmang teknolohiya para maitulak ang transparency at ang tamang pananagutan. Sa ating pong batas, may paraan ang taong bayan para makita kaagad kung saan at paano ginagastos ang kanilang buwis at ang pera ng bayan. Sa ating pong batas, nasa tao ang kapangyarihan na bantayan ng kanilang gobyerno, ang pagbulatlat ng mga pinagagastusan hanggang sa presyo ng materyales. Yan po ang level of transparency na hinahanap po natin at yan din po ang pinakamalakas nating sandata laban po sa korupsyon at sa pagnanakaw sa ating bansa. Siyempre po, alam natin, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang kanilang pinaghirapan, pinagkayuran at pinagpuyatan na buwis. Karapatan po ng bawat Pilipino malaman kung saan nagagamit ang pera ng bayan. Kaya kung seryoso po tayo sa laban sa korupsyon, simulan po natin sa pinakasimpleng solusyon. Ipakita po sa taong bayan kung saan napupunta ang pinaghirapang pera po nila. Maraming salamat at handa na po tayo para simulan ang ating hearing. So at this point, we'd like to request Ms. Tenny to acknowledge the presence of our resource persons. You don't need to stand up or raise your right hand. This is not a blue ribbon hearing, so don't worry. You can just raise your hand, no, and be acknowledged by the committee secretary. Good morning and thank you, Mr. Chair. So for today's public hearing, we are joined by the following panelists from the government agencies. From Department of Information and Communications Technology, we have USEC David Almirol, USEC for Support Services, and ASEC Luis Miguel B. Planas, Assistant Secretary for Internal Systems. From the Department of Budget and Management, we have Attorney Nihal Abdulraf Pakalna, Department Legislative Liaison Specialist. From the Department of Finance, Ms. Angelica Sarmiento, Assistant Secretary for Policy Development and Management Services Group. From DOST Advanced Science and Technology Institute, we have Dr. Franz De Leon, the Director. From Bangko Sentral ng Pilipinas, we are joined by Ms. Jovelyn Hao, Deputy Director for Technology Risk and Innovation Supervision Department. From the SEC Philippine Tech Innovation Office, we are joined by Attorney Paolo Montaño Ong, Assistant Director. From the private sector and other groups, from Dayani Chain Ventures, we have Mr. Paul Soliman, CEO. From Blockchain Council of the Philippines, we have Ms. Gail Macapagal, Trustee. Attorney Marco Riseta will be joining us later. From Bitsquela, we have Mr. Giro Luis Reyes, CEO. From Philippine Association of Fintech Lawyers, we have Attorney Glyme Brian Eran, Chairman, and Attorney Daniel Fordan, Vice Chairman. From the Philippine Computer Society, we are joined by Mr. Edmundo Toti Casino, Board Secretary. From the UP Center of Blockchain Research and Applications, or COBRA, we have Professor Adrian Roy Valdez, who will also be representing UP Engineering Research and Development Foundation, Incorporated. From Alliance of Tech Innovators for the Nation, or ATIN, we have Mr. Monchito Ibrahim, Lead Convener and President. From Cadena Foundation, we are joined by Ms. Ann Cuisha, Trustee. From Traction Tech, we have Dr. Al Villarica, Chief Blockchain Officer. From Integria Technologies, Mr. Gil Orense, its co-founder and CEO.
And from Insight Gov, we are joined by Ms. Marilu Marge Ibanez, its Executive Director. Also for the record, Mr. Chair, we also have confirmed attendance from DOJ, Mr. Vida, but he will be coming at a later time also, Mr. Jiggy Kalukag, Mr. Cesar Ditan. And we also invited FinTech Alliance PH. Unfortunately, Ms. Ida Tiongson has prior engagement, as well as Atindahan's Mr. Mark Ruiz. Dr. Emerson Banyas of UP Law and Mr. Christian Pullman of Ateneo Blockchain Laboratories are both out of the country. That is all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Tenny. Are there other groups who are here? I know that some of the people supporting the groups here are here in the back. Pero kung may mga grupo po dito who wish to speak also, you may occupy the seats here in the front. Maybe Mr. Edu Manzano might want to join us here. No, si Tito Edu is here to observe. We'd like to welcome Sir Edu and si Sir Mark, our good friends, no, for observing here. I'm hoping River Maya might come up with a song about blockchain one day, Mr. Escueta. No, but if there are other groups here who want to speak, you can occupy the seats here. This is a public hearing. Ano naman po, malaya tayong magsalita po dito. Just approach the committee secretary so we can print your nameplate. No? Okay, so what are we doing today? So this is our second hearing. Nakapag first hearing na po tayo, we were able to do a TWG as well. The TWG, thank you to all of the people who joined the TWG. Napakayaman po ng mga lumabas sa TWG. And I think everyone here has a copy of our latest version. So maybe I'll take a step back and share with you the legislative process. So ang ginagawa po natin ngayon ay mga hearing. Ang output nito ay committee report. So that's the Committee on Science and Technology report, which may be very different. And right now, as you can see, it's very different from what we filed. So this report, we intend to sponsor on November 12. And if you wish to join us as we sponsor this bill, you're all very welcome. Just inform the Secretariat. And I hope to sponsor this bill on November 12. On November 12, after the sponsorship, the period of interpolations will start, and other senators are now free to question different aspects of the bill. Yun po yung napapanood po natin usually sa YouTube na nagtatanungan yung mga senador. Pagkatapos po niyan, ibubukas ang period of amendments. And other senators may choose to amend or choose to suggest revisions in our current draft. At that point, the chairman, which is myself, and the sponsor may choose to accept or not. No? If we don't accept it, usually it's called to a vote, and the senators vote on the amendments. Once that's done, then there's a second reading vote, and kapag napasa na on second reading, usually third reading is just ministerial after a few days, then that's the Senate version. As we're speaking, there's also a congressional counterpart that needs to also move. No? We have at least 6 versions in the House that were filed